Uh, Okay. So once again, good morning everyone. So I hope all our viewers po and participants dito sa Zoom, Facebook, and YouTube are all doing well. So I am Joanne May Adelino from the Climatology and Agri-Meteorology Division of DOST Pag-asa. At samahan niyo po akong magbalik tanaw sa ating mga climate conditions nitong nagdaang February up to March 17, 2024. So ito po ang outline ng aking presentation for the next 20 minutes. First ay babalikan natin ang recent ENSO conditions. Nasusundan naman ng mga weather systems na nakaapekto sa ating bansa. Sunod naman ang ating climate assessment at ang last is ang ating summary. So bago po tayo magtungo sa ating recent ENSO conditions, i-review po muna natin kung ano nga ba ang DOST Pag-asa ENSO Alert and Warning System. So ito pong alert and warning system na ito ay ating sinimulan with the goal of increasing the understanding and awareness when an El Nino or La Nina event exists or might develop para mapaghandaan natin ang mga possible impacts ito ahead of time. So ito po ay binubuo ng 4 stages. We have the watch, alert, advisory, and final. So dito po sa watch, tinataas po natin ito if the conditions are favorable with 55% chance of El Nino or La Nina development within the next 6 months. Sa alert naman po, kapag tumaas na ang chance to 70% at maaari na itong mag-develop within the next 2 months. Advisory naman po kapag ito ay na-observe na at expected to continue within the next 5 consecutive overlapping 3 months at ang ating probability po ay nag-increase to 80. And final naman po kapag nagtapos na ang ating specific El Nino or La Nina event. So sa ating recent El Nino event, inisyo po natin ng ating El Nino Watch noong March 23 last year. At nitong March 7 naman po this year ay nirelease natin ang El Nino Advisory number 9 at ang La Nina Watch. So ano nga ba ang estado? Bakit sabay natin in-issue ang dalawang ito? So sa time po ng issuance ng ating El Nino Advisory number 9 at ng La Nina Watch ay nakararanas pa rin po tayo noon ng isang mature El Nino na inaasahang magpapatuloy hanggang sa March, April, May or MAM season at magta-transition naman ito to ENSO neutral conditions sa may April, May, June season or AMJ season. At base rin po sa ating models ay mayroon ng 55% chance na mag-develop ang La Nina sa June, July, August or JJA season. At base sa ating ENSO alert and warning system, pagka umabot na ng 55% chance within the next 6 months ay sisimulan na natin ang issuance ng El Nino or La Nina Watch. Kaya naman po noong March 7 ay nag-release po tayo ng press statement para ipaalam din sa publiko na sinimulan na natin ang La Nina Watch. Lalong-lalo na at patuloy na tumataas po ang tsansa na mag-develop ang La Nina dito sa darating na JJA season. So ano-ano nga ba yung mga tinitingnan natin para malaman kung ano na ang estado ng ENSO? So mayroon tayong iba't ibang atmospheric and oceanic indicators para rin ma-check natin kung nagtutugma ba ang responses ng ating karagatan at ng ating atmosphere. So for the ocean, ang tinitingnan natin ay yung sea surface temperature anomalies para malaman natin kung mas mainit ba o mas malamig ang karagatan. So base dito sa ating time series ay warmer than normal pa rin sa ating karagatang Pasipiko. At para naman sa ating Southern Oscillation Index or SOI na nagsisilbing atmospheric indicator ay mas mababa pa rin siya or mayroon tayong low pressure dito sa may bandang gitna ng Pacific kung saan nagkakaroon tayo ng enhanced convection. At dito naman sa ating area, dito sa may Western Pacific ay suppressed ang convection kaya tayo ay nagkakaroon ng kabawasan sa pag-ulan. So base sa ating mga indicators na ito ay nasa El Nino levels pa rin tayo. Ngayon naman ay magtungo tayo sa
weather systems na nakaapekto sa ating bansa from February to March 17, 2024. So kahit po ongoing ang ating El Nino ay posible pa rin na makaranas tayo ng pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil sa mga weather systems tulad ng northeast monsoon, localized thunderstorms, shear line, at low pressure area. Nakakaapekto rin sa ating bansa ang easterlies at ang ridge of high pressure area. Kaya naman po nagkaroon ng mga pagbaha at rain-induced landslides noong February sa may bandang Mindanao, dulot ng mga weather systems na ito. Tingnan naman po natin ngayon ang observed or actual rainfall noong February. So, ang ating pong basehan ay ang percent normal. So, above normal po kapag greater than 120%, near normal kapag 81 to 120%, below normal kapag 41 to 80%, at way below normal naman kapag less than or equal to 40%. So ito pong way below normal natin, it also means na mayroon tayong more than 60% reduction from the average or normal rainfall. So sa buwan po ng February, makikita natin na maraming parte po sa ating bansa ang nakaranas ng way below normal rainfall conditions, maliban na lamang dito sa may Mindanao na mostly nakaranas ng near to above rainfall conditions, dulot na nga ng mga weather systems na nabanggit ko kanina. So out of 84 provinces po na kinoconsider natin, 42 po doon ang nakaranas ng way below normal rainfall. At para naman sa ating actual rainfall this March 1 to 17, 2024, makikita po natin sa mapa na halos kulay puso na po. So nakaranas po ang ating bansa ng more than 40% rainfall reduction from the normal o ng way below normal conditions hanggang March 17. Ngunit maaari pa po itong magbago sapagkat i-update po natin ito sa pagkatapos ng buwan ng Marso. At dahil dyan ay tingnan naman natin kung nagkakaroon ba tayo ng dry conditions sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. So dito po sa Pag-asa, meron po tayong tinatawag na mga dry condition, dry spell, at meteorological drought. So masasabi po natin na meron po itong or nakararanas na ang isang lugar ng dry condition kapag mayroon itong below normal rainfall conditions for 2 consecutive months. Dry spell naman po kapag mayroong below normal rainfall conditions sa magkakasunod na 3 buwan, o kaya naman way below normal rainfall conditions for 2 consecutive months. At para naman po sa ating meteorological drought, masasabi po natin na under drought po ito kapag naka-experience ito ng below normal rainfall conditions for 5 consecutive months, o kaya naman ng way below normal rainfall conditions for 3 consecutive months. So, buwan-buwan po simula nung nag-start ang El Nino, ay nagre-release po tayo ng mga ganitong assessment para ma-monitor yung kabawasan sa pag-ulan sa ating bansa na nagdudulot ng tagtuyo dito sa ating bansa. So dito po, pinapakita yung 5 most recent months. Makikita natin yung progression ng dry conditions at yung pagdami ng mga lugar sa ating bansa na nakararanas ng meteorological drought. So to compare our dry condition, dry spell, and drought outlook and assessment, so for February po ay hindi naman nagkakalayo yung February forecast na inisyu natin last January sa naranasan talaga natin noong nagdaang February. So sa ating forecast ay may 10 provinces under ng dry condition, 17 sa dry spell, at 24 naman under ng drought. Sa ating actual naman po ay ganun din except dito sa dry spell na nabawasan ng isa. So ayon po sa ating assessment ay hindi sumailalim sa dry spell conditions ang Sulu dahil na rin near normal rainfall conditions na naranasan nito noong February. Sunod naman po. Dito naman po sa March, sa ating outlook na ni-release last February ay mayroon tayong 15 provinces
under dry condition, 22 under non-dry spell, at 30 naman sa drought. Sa ating assessment naman po, base sa ating nakalap na data from March 1 to 17 ay mayroong 12 under non-dry condition, 22 sa dry spell, at 37 under non-drought. Pero maaari pang magbago yung actual natin sa katapusan ng buwan, kaya naman inaanyayahan po namin kayo na maging updated sa aming products. So, tingnan lang nyo lamang po ang aming products sa website ng Pag-asa. So, dito po sa actual map natin for March ay makikita natin na maraming lugar na sa ating bansa ang nakararanas ng meteorological drought. Kaya naman ang ilang mga lalawigan ay sumailalim na rin po sa state of calamity. At para naman makumpara natin itong ating mga drought maps ay tinignan din natin ang mapa ng Standard Precipitation Index or SPI na na-derive from satellite. Yung SPI po ay maaari natin gamitin to measure drought, pati na rin yung wet conditions. So pagka negative, ang ibig sabihin po ay drier conditions ang nararanasan at positive naman po for wetter conditions. So ito po ay nakabase sa accumulated rainfall for a certain time period. So dito po sa maps natin ay gumamit tayo ng 90 days. So dito po sa unang mapa is from December to February. At 30-day accumulated rainfall naman po. So tinignan po natin yung for January and for February. At ito po mga to ay kinompare sa ating long-term average rainfall from 1991 to 2020. So base po sa ating maps ay nakaranas ng drier than normal rainfall conditions or drier than normal conditions ang maraming bahagi na ating bansa noong DJF season. At kung ikukumpara naman natin ang satellite-based SPI sa ating drought map noong February, ay halos nagtutugma naman ang mga dry and drought conditions na nakuha or na ating naranasan dito sa may bandang Northern and Central Luzon at ang weather conditions sa may bandang Mindanao. Ngayon naman po ay magtungo tayo sa mga naging impacts ng El Nino sa ating bansa, particularly sa ating agricultural sector. So sa bulletin number 5 po na inilabas ng Department of Agriculture ay nakatala yung damages and losses kung saan makikita natin yung matinding epekto ng El Nino sa ating mga magsasaka, pati na rin sa mga farm areas at kanilang mga commodities. Dahil din sa El Nino ay may mga lugar na sa ating bansa ang isinailalim o balak ng ilagay sa state of calamity tulad na lamang ng Mansalay sa Oriental Mindoro at ng buong lalawigan ng Occidental Mindoro. At ito naman po ay iilan lamang sa mga sakahan sa ating bansa na nakararanas na ng pagtuyo o drought dala ng El Nino na talaga namang nakakaapekto sa kanilang mga pananim. So ito pong mga images na ito ay galing sa Department of Agriculture. At nitong nakaraang linggo rin po ay lumipad ang aming team kasama ng Department of Agriculture para naman tignan ang impacts ng El Nino dito sa may Oriental Mindoro na kasalukuyan ng nasa state of calamity. At bukod sa nararanasan nating El Nino ay nakaranas pa rin ng ilang bahagi na ating bansa ng pag-ulan na nagdulot din ng pagbaha at landslides. So itong pag-ulan na ito ay dala ng mga weather system tulad ng Amihan at ng LPA noong buwan ng Pebrero. At ngayon naman po ay magtungo tayo sa ating temperature assessment. So base sa ating monthly global surface air temperature anomalies ay makita natin na patuloy na umiinit ang temperatura sa buong mundo at makukonsider din na hottest February na itong nakaraang buwan base sa mga datos. At makikita rin natin ang increasing trend ng ating global mean temperature base dito sa time series ng DJF temperature anomaly. At magtungo naman po tayo dito sa assessment ng temperature dito lang sa ating bansa. So for the month of February, ay may na-observe pong near average to way above average mean surface air temperature sa buong bansa. So, para po sa ating highest temperature na recorded for February, so meron po tayo 37.1 degrees Celsius na naitala sa may Zamboanga City noong February 15
At yung pinakamababa naman pong temperatura ay 11.3 degrees Celsius na naitala dito sa may BSU La Trinidad noong February 19. At para naman sa Metro Manila, ang pinaka-mainit na temperaturang nai-record ay 34.3 degrees Celsius dito sa may NAIA at sa may Science Garden noong February 6 at noong February 24. At ang pinakamalamig naman is 21.2 degrees Celsius sa may Science Garden na naitala noong February 10. At noong February rin po ay meron tayong dalawang stations na na-surpass yung ating historical maximum temperature. So sa may San Jose Occidental Mindoro, ang historical po na maximum temperature ay 36.7 degrees Celsius na na-record po noong February 27, 2022. So na-surpass po ito noong February 22, 2024. So nakapagtala po ng 36.8 degrees Celsius na maximum temperature sa station po na ito. At dito naman sa may Zamboanga, historically ang pinakamainit is 36.2 degrees Celsius na naitala noong February 3, 2016. Pero nitong February 15, 2024 ay umabot po sa 37.1 degrees Celsius ang temperature sa may Zamboanga City. At para naman sa buwan ng Marso, so from March 1 to 17 ay nakaranas ng below average to slightly above average mean surface air temperatures dito sa may Luzon at Visayas at near average to above average naman sa may Mindanao. At para naman sa pinakamainit nating na record, nakapagtala po ng 37.0 degrees Celsius na highest temperature sa may Cotabato City noong March 7 at ang lowest temperature naman ay sa BSU La Trinidad noong March 6. So, umabot lang po ito ng 7.2 degrees Celsius. At dito naman po sa may Metro Manila, nakapagtala po ng 35.9 degrees Celsius na maximum temperature sa may NAIA noong March 6. At ang pinakamababang temperature naman po na na-record ay 21.4 degrees Celsius sa may Science Garden, Quezon City noong March 5. So bukod po sa pag-monitor ng surface air temperatures ay naglalabas din ng Pag-asa ng heat index forecasts na maaari po nating ma-access sa link na ito. So ito pong heat index ay ang damang init ng ating katawan dala na rin ng mataas na temperatura at ng maalinsangan na panahon. So ang pinakamataas na heat index noong buwan ng Pebrero ay 44 na naitala noong February 16, 2024 sa may Legazpi, Albay. At for March naman, from March 1 to 17 naman po ay ang na-record po na pinakamataas is 47 degrees Celsius na naitala noong March 16 sa may Virac, Catanduanes. So para po mas lumalim pa ang ating kaalaman sa heat index at sa issuance nito ng Pag-asa ay abangan po natin mamaya yung special lecture po ni Ms. LJ Estribillo. So to summarize the presentation po, so noong February 2024, most parts po ng ating country ay naka-experience ng way below to below normal rainfall conditions except sa ilang parts ng Mindanao, kung saan naka-experience po sila ng near to above normal rainfall conditions na nagdulot din po ng pagbaha at ng rain-induced landslides. For temperature naman po, near average to warmer than average mean surface temperatures were observed across the country. And for March 1 to 17, 2024, naka-experience po ng way below normal rainfall conditions sa ating bansa. At para naman po sa temperature, below average to slightly above average mean surface temperatures were observed sa may Luzon at Visayas at near to above average naman sa may Mindanao. Ayun lamang po, maraming salamat sa inyong pakikinig. Okay, so thank you very much, Ms. Joanne. If meron po kayong mga questions, feel free to send them here dito po sa ating Zoom chat box. And para po sa viewers natin sa Facebook and YouTube channel, mag-comment lang po kayo and mamaya po sa open